Tapos, nanggigigil ako sa inyo, ang iingay nyo. Di nyo ko gayahin, nonchalant lang. Diba? Ganun lang dapat kasi. Ba't ba kasi nagsisigawan tong mga to? Alam nang natutulog yung tao eh. Ito na nga lang yung perfect time and place para makapagpahinga ako. Tapos ang iingay pa nitong mga katabi ko. So wake up in the morning and I step outside and I'm not on it. So ayun na nga. At dahil nga sa ako na lang yata yung wala pang entry dito sa Blue Sky Waiting Tomorrow Theme Park, ang kauna-unahang theme park sa kasaysayan dito sa Bayambang, Pangasinan. Di ko sure, baka may naunan na. Charot. Yes, ito po ang kauna-unahang theme park dito sa Pangasinan. Kaya di mo na kailangang magpunta pa sa Hong Kong Disneyland. Eme lang. Ibang level naman na yun, Bia. So, bago natin pasukin ito, pakita ko muna sa inyo yung mga dinaanan ko papunta dito. Kasi kahiya-hiya talaga ako, Bi, pagpasok. Kapag dito ka dumaan sa may Basista Road, papuntang Bayambang, sobrang dali lang hanapin nito. Kasi malayo ka pa lang, tanaw na tanaw mo na yung Ferris wheel na mataas. Kaya, never ka talaga maliligaw. Ewan ko na lang kung di mo pa tumahanap, kaya ang laki-laki man. So, pagdating ko dito sa may gate, buong akala ko, mga vlogger din tong mga kasabayan kong nakamotor. Mga kasamahan ko ba gano'n na nag-invite sa akin. Kaya ayan, sinundan ko talaga sila hanggang dito sa may tapat ng Blue Sky. Hinilera ko pa talaga yung motor ko. Hindi talaga ako dumiretso dun sa parking area. Kasi isip-isip ko, baka may gagawin kami, gano'n. Tapos nung nagpipicture taking na sila, nagtataka ako bakit di ako sinasama. Yun pala, hindi ko sila mga kasamahan bina-vlogger. Mga motorista pala na in-invite dito exclusive para mag-promote. So ayun, parang ayaw ko na tuloy pumasok sa loob. Nakakahiya. Hinilera ko pa talaga yung motor ko. Ewan ko ba, pag may mga event talaga akong pinupuntahan, lagi na lang talaga akong may nagagawang kasyungahan. Anyway, nakamove on din naman ako agad pagpasok ko. Kasi na-amaze talaga ako sa ganda nitong theme park. Ang lawak sa loob at mapapawaw ka talaga. Wala ako masyadong idea kung anong gagawin kong content dito. Kaya first time ko man mag-vlog-vlog sa ganito. Di man ako pwedeng mag-cooking vlog dito sa loob, diba? Kaya gagawin ko na lang ay ang no reaction challenge habang nakasakay sa mga rides. Tapos i-rate ko na rin from 1 to 10 kung alin yung pinaka nakakatakot at pinaka nakakasuka para magkaroon kayo ng idea kung alin yung sasakyan nyo, diba? Unahin na natin itong rainbow drop. Buti nga nakahabol ako, may isang bakante pa daw bago simulang paandarin. So no reaction challenge tayo dito, kaya di ako pwedeng tumawa. Dapat poker face lang. Okay na yun, pwede na ako mag-react siguro. Alam nyo, hindi pala masyadong nakakatakot itong rainbow drop. Para ka lang nakasakay sa aeroplano na may turbulence, ganon. Ewan ko kung allowed dito ang bata, kasi parang mas bagay sa kanila ito. Ang ganda tignan sa video at picture kapag sumakay ka dito. I-rate ko ito ng 5 over 10 kasi hindi naman ako natakot. Presyo ng ticket dito ay 80 pesos lang. May mga kasabayan pala akong vlogger, sina Akar ng Pangasinense, Papa Boy TV at Pangasinan Nomad. Shoutout kay Derek RJ. Hi, nice meeting you, Oliver. And nice meeting you, Papa Jeff. Ang daming papa na vlogger dito sa Pangasinan. May Papa Boy, Papa G's, Papa Jeff. Saka ko nasasakyan to si Ferris wheel. Dito na muna tayo kay Uod-Uod ba? Ano bang tawag nila dito? Wait lang, basahin ko ha. Ito pala yung tinatawag nilang Wacky Adventure. Parang roller coaster na pambata. Hindi masyadong intense. At 80 pesos lang din ang presyo ng ticket. Let's go. Medyo natatawa ako. Bakit ganon? Dapat no reaction ito. Ayun, tapos na. Actually, medyo na-underestimate namin ito. Di namin in-expect na may konting pitik din pala. Akala namin pambata lang na hindi talaga nakakatakot, pero napahiyaw din yung mga kasamahan ko. 7 over 10 ito sa akin kasi medyo may thrill pa rin akong naramdaman talaga. Next station, dito na tayo sa Vikings or Sky Voyager ang tawag nila dito. Lagi ko na itong nakikita at napapanood sa mga theme park at carnival pero never ko pa ito nasakyan. Kaya mag-picture taking muna tayo kasama ang buong pamilya ni Sir Chris
Christian bago tayo sumakay. Ano? Nauna na kasi yung mga kasabayan ko kanina. Nakipagchismisan pa kasi ako. Kaya sila naman na yung kasabayan ko ngayon dito sa Sky Voyager. Shoutout na lang sa inyong lahat. Ano? Pagpasensyahan nyo na at boring akong kasabay. Bale, may orientation muna sila bago ito simulang paandarin. 100 pesos lang ang ticket dito. Sa umpisa, mabagal pa yan, kaya di pa naman masyadong nakakatakot. Pero nung palakas na ng palakas, ay Diyos ko te. Alam nyo kung bakit napangatawanan ko yung no reaction challenge ko dito. Kasi parang humiwalay talaga yung kaluluwa ko sa katawan ko, B. Kaya nawalan na ako ng ulirat dito, man. Parang naiwan ba doon sa ere, ganun. Actually, hindi naman siya masyadong nakakatakot. Matagal lang talaga matapos, kaya mahihilo ka talaga. Nung papahinto na ito, ayun, nanumbalik na sa katawan ko yung aking kaluluwa. Kaya nagkaroon na ako ng ulirat ulit. Tapos naman. Nakakaloka to, be. Kasumpa-sumpa na para bang ayaw mo nang ulitin pag nasakyan mo na ganun. Dahil dyan, i-rate ko talaga ito ng 10/10. Nagka-hangover talaga ako dito ng malala. Papabipi sana ako dito sa may clinic kaso wag na lang, sayang yung oras man. Ibang BP din kasi yung gusto ko, yung tinuro sa akin sa Saudi ba. Next na sasakyan namin ay itong Star Trails. Ito yung mas intense na roller coaster. Bawal dito ang bata. 100 pesos lang naman ang ticket dito. So tara na at pangatawanan na natin ang no reaction challenge dito. May orientation pala ulit bago nila paandarin. Tapos sisigaw sila ng sky is the limit. Ano to, credit card lang na. Habang paakyat pa lang, nakakatakot na. Para na akong malalaglag ba. Parang ang tagal man bumulusok. Naiinip na ako dito. Ay. Ay, nakakaloka. Para akong malalaglag ba na di kumawari man. Mas nakakatakot to kaysa dun sa Sky Voyager. Pero ang kagandahan dito, mas mabilis lang matapos. More than 1 minute lang. Hindi gaya dun sa Sky Voyager nang abutin yata yun ng 4 minutes, ganun. Kaya hindi ka basta-basta dito mahihilo or masusok ka. Pero may thrill ka talagang mararamdaman. Dahil dyan, 9/10 ka para sa akin. At dahil nga sa tapos ko ng sakyan yung mga intense na rides, oras naman na para kumain dito sa food court nila. Pwede na kasi tapos ko naman ng sakyan yung nakakasukang rides. Dito pala ako nag-order sa my stall number 3, the Golden Sticks. Kasi gusto kong tikman yung kanilang corn dog at peach aid na drinks. Thank you so much po, the Golden Sticks. Dito na rin kayo magmerienda kung gusto nyo kumain ng corn dog. The Golden Sticks, stall number 3. Diba, nagutom ka sa kakarides mo. Nakalimutan ko man tuloy kumuha ng straw. Ano ba yan Marami pang rides dito sa Blue Sky na hindi ko pa nasusubukan. Tulad nitong spin racer na parang intense din. Kaya balikan ko na lang siguro ito sa susunod na araw kasi kumain na ako. At syempre, marami ring rides dito na pambata na murang-mura lang din ang ticket. Katulad nitong Loop Express sa halagang 80 pesos lang. Grand Carousel na di ko sinakyan kasi naawa man ako sa mga kamag-anak ko. Cloud Spinner, 50 pesos lang din. O diba? Space Bumper sa halagang 80 pesos, ma-enjoy mo na rin ito. Pendulum sa halagang 50 pesos lang din. At marami pang iba. Basta as low as 50 pesos na ride, ma-enjoy mo na ang Blue Sky Theme Park na ito. Bale, ang soft launch po nito ay sa November 29, 4 p.m. to 9 p.m. And I suggest na i-follow nyo rin po yung page nila, Blue Sky Theme Park and Event Center, para maging updated kayo sa mga rates and schedule. Maraming salamat po, especially sa mga na-meet kong content creators dito, tulad nila Kaayuda, Bebe Labs, Admin Mask, Enzo's Place TV, Don TV Vlog, AJ Wow, Kaagoy, at marami pang iba. Nice meeting you, Don TV Vlog. Uwi na ako at ang haggard ko na, B. Pero promise, babalikan ko talaga to kasi marami pa akong hindi nasakyan. Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.